Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pepo ito, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Wednesday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? It's the day of our novena to the Mother of Perpetual Help. Yan, no? Marami po yung mga nobina, I think, around this time, no? At misa. So, lahat po ng mga tagapakinig natin, no? Inaanyayahan namin na, of course, Ina, no? Our Mother of Perpetual Help every Wednesday po yan, no? Of course, isang maulang araw na naman po ito, no? I think yung pangalan ng bagyo, Sterson Falcon yata, no? Iba na naman. Oo. But stay tuned with us, of course. Dito pa rin po kayo sa ating paboritong radio station, ng 91.9 Bright FM. Friends tayo, okay? Yay. Ang mukhang binabagyo ka, Sterson. Bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sister Zon Kayana, ng coordinator naman ng Commission on Catechesis. Yan, oo nga, among maulan at galing ako ng Angeles. Buti hindi masyadong traffic yan. And today is the 14th week in ordinary time. May babatiin ako, among yan. Masaya ako. Go ahead. Oo, galing ako sa Santa Teresita Parish ng Angeles City. Wow, bilib ako sa mga katekista nila. Saludo ako sa inyo. Baka nakikinig sila yan. Nag-demo ako sa kanila, among, and believe ako sa commitment nila. At ang daming mga questions na talagang interesado sila. Wow. Ayan. Wow, saludo sa mga katekista. Ano ba, in-advertise mo ba yung ating program? Oo, among, syempre, binalita ako sa kanila. May mga retired teachers, yan, may mga middle age, iba-iba yung katekista ni Among Jojo. Okay. Talaga. May mga bata, may matanda. Oo, yan ang katekista, all ages. Yeah. Ang requirement lang yung magaling kumatak. Hindi joke lang joke lang. No, talagang mga teachers at formators, no, yung ating mga catechist. And thank you sa katekistang nagluluto ni Among Jojo, yan, Sister Emma. Thank you. Sarap mong magluto. Yan, no? Yan ang nami-miss ko sa ating sa Commission on Catechesis. Hindi na ako nakakaikot. Oo. No, bag down na ako ng na maraming trabaho, kaya nga. I miss going to the field, no? Parang field work, di ba? At least sina Father Bong, Sister Daisy. Yan talagang trabaho nila. Ayan, oo. May nag-iimbita pa sa atin paminsan-minsan, yan. Tayo'y puro na lang sa administrasyon, no? Sa office. Pero anyway, ito lang, at least may programa tayo na I can and we can reach out, no, sa ating mga katekista at tagapagturo ng ating pananampalataya, di ba? Tsaka among they're looking forward to that once a year banding natin pag September. Uy, September yan. Oo, binalita ko na sa kanila. Kasi nilagay na nila sa calendar nila. Yan. Yung patron saint ng Filipino, mga Filipino catechist, di ba? Oo. San Lorenzo Ruiz. Yan, September. September 28. 28. Yan. Okay. Okay, diretso na tayo, Sister Son, sa ating mga text line numbers. Sige. Kung gusto po niyong mag-text, makihalo po kayo sa discussion namin sa gospel natin for today. Ito po yung mga text lines. Kung smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Ayan. At para po sa ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name, and then the
name of your vicariate, no? Your parish or your school o kaya po yung address ninyo. At ipadala po dito sa ating globe number 0927 896 891 sorry 8910966. Ulitin ko po 0927 8910966. And once registered ay makakatanggap po kayo ng daily inspirational messages from the Lord, no? Napakaganda po mga mensahe yan to start your day right, no? At kung may mga kahilingan po kayo at mga intentions, no, pasasalamat, pwede niyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga Chapel. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At kung gusto nyo naman pong manood ngayon din sa internet, nasa live streaming po kami ng www.ustream.tv. Then, search po ninyo yung Bright FM 91.9. Ayan. At kung gusto niyo naman po yung mga nakaraang episodes at audio lang po yun, mapapakinggan naman ninyo sa Facebook. Ang account name po ay Barkadahan kay Cristo Pampanga. Yan, of course, thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Yan. Okay. Sige, Sister Son, at Okay, yung gospel natin ngayon. okay, Maganda. diretso na tayo, no? Okay, babasahin po sa atin ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Pagbasa mula sa ebanghelyo ni San Mateo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningal ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, wow, the mission of the 12. Napakaganda na naman ng gospel po natin ngayon, ano? At ang gospel po natin ngayon na galing sa panulat ni San Mateo, synoptic po siya, makikita din kay San Marcos at kay San Lucas. Ayan. Although yung dalawa pong ito, unlike Mark and Luke, si Mateo po, wala siyang story na parang pinili ni Jesus itong 12. Diretso na siya talaga, no? Na yung 12 apostoles. Parang binibigyan niya ng authority, no? Yung bang magpagaling yan ng sakit, mga aktibidad na parang ginawa rin ng Panginoong Jesus, no? At ito nga po yung bandang huli, napakaganda. Yung 12 apostoles, they also share in the proclamation of the kingdom. Wow, ang ganda po, no? Etong 12 na to, designated silang apostles. Sa Biblia, ang apostle, it means na one who is sent. Sa mga nakaraang araw po, yung mga ebanghelyo natin ang ating Panginoong Jesus nagpapagaling. Kaya ngayon siguro, parang ine-expect niyang ang kanyang mga disciples, kanyang mga apostles,
magpapagaling din ng sakit po. At tayo din po, we are an extension of His healing hands, no? Yung healing presence ng Panginoon, yung healing words, lalo na po yon, no? May obligasyon tayo sa mundo at may responsibility tayo. Sana po we bring healing of hearts and souls, no? Like for example, nagko-comfort tayo sa mga may sakit, sa mga namatayan, consolation, and napakaganda rin po kung we bring joy, no, sa kapwa natin. And we too, like the apostles, tinawag tayo ng Panginoon. At ito po ay tinanggap natin nung nabinyagan tayo, no, to be disciples of Christ. And syempre po, being a disciple of Christ, kailangan we should live to the values of the gospel. Like for example po, yung attitude in raising families, yan, yung earning a living sa malinis na paraan, and then being involved in church activities. So ito po, napakaganda ng gospel natin. Yung siguro po isama na rin natin ngayon dahil Year of the Poor, yung transformation ng society. Hindi lang po sa simbahan, makikita din natin kahit saan, kahit sa palengke, kahit sa trabaho, yan po. So, yan po ang responsibility natin, lalo na tayong mga laiko. Yan. Mhm. Yan. Incidentally, kahapon, alam mo, yung discussion namin is about, of course, the gospel yesterday, yung the harvest is rich but the laborers are few, no? Oo nga, mo. So, tamang-tama ito, parang konektado dahil nga yung konti yung mga nagtatrabaho, no? Sa vineyard of the Lord, yan, no? Sa kanyang parang ano ba yung asikan, yung bang farmland, no? Parang ganyan. Parang ganyan. Ito nga, pinili niya itong mga 12 disciples, no? And give them authority. At kasi yung public ministry ng ating Panginoon, hindi one-man show, no? Kasi minsan tayo one-man show, eh. May tendency sa atin, ha? Lalo na kung minsan sa simbahan, no? Tingnan mo naman yung kung minsan sa Sunday na to, naka-blue siya. Next Sunday, naka-violet. Sa susunod na Sunday, naka-yellow naman. Sa susunod na Sunday, naka-orange naman. Sige nga. In other words, connection doon. Kung minsan, Sister Son, ang daming mga, hindi naman ang sinasabi natin masama yun, no? Pero, kung minsan, pinapasukan nung iba yung lahat ng organisasyon yata, no? At kung minsan, para bang wala nang pwedeng, tumulong. Ibang tao na pwedeng gumawa, di ba? Itong Panginoon natin, actually, iniwasan niya yun, yung siya nga lahat ang gumagawa. Although ginawa niya lahat, pero he needed company, no? He needed people, mga assistant. Yan, no? Nakakita ka na ba ng minsan nga nakakatawa, no? May isang pare na nagmimisa. So bago magmisa, tumugtog muna siya sa organ, no? Purihin ang pagkatapos ng nag-organ at kung umawit, pumunta na sa altar, no? At nagmisa na. No, siya na lahat siya nagbasa, no? Pati mga readings, pati yung sa operatory, siya nang kumuha. You could just imagine, no, if isa lang ang gumagawa, di ba? Kaya nga ang ganda ng misa dahil it is being participated by a lot of people, di ba? May ministry of lector, aseret, readers, yung collectors, tapos greeters, choir, tapos altar servers, no? Oo, ang dami, iba't ibang organization. Tapos may EMDC pa, di ba? Ang dami, di ba? Kasi parang ito ang espiritu talaga ng pagmi-mission natin. It's not a parang private mission. The mission of the Lord, no, is also being shared to all of us, no? Kaya nga from the very beginning, no, itong sa public ministry ng Panginoon, pinili niya itong mga
disciples na actually sabi mo nga apostles, no? Oo. From disciples na naging apostles. Naging apostles Ang dami mga ano kasi sumusunod sa kanya. Pero not everybody was chosen, no? Oo. Not everybody was sent. Kasi yun ang apostle, sabi mo nga, no? At tingnan mo naman, ha? Yun nga, yung composition nitong mga apostles na to, the 12 apostles of the Lord, no? Of course, may dalawang pares na magkapatid. Ayun, oo. Diba? Yung pares. Oo. Iba-iba. Iba-iba sila. May walang masyadong pinag-aralan. Yan, fishermen. Many of them were fishermen. Merong isang May aktivista. aktivista, Si- tax collector, yung isa. Tax collector. Diba? Mm-mm. Tapos yung isa, zealot. Mm-mm. Yung, ay nga, yung Ayun aktivista yung pala. aktivista, Oo. yung James, the Zealot. Oo, yun. Mhm. Pagkatapos parang accountant ba si Judas? Pero siguro may pinag-aralan yan, ha? Oo, sa ano siya, sa numero. Oo, may pinag-aralan si Judas. At saka no? si Matthew sa numero. Siguro, nga, kasi nga tax Oo, collector tax eh. collector. Oo. Diba? Pero apat yung, fisherman. Anyway, there's a variety of personalities, Oo, no? yun. Iba-iba. Mm-mm. Parang hindi siguro nakakasawa, no? Oo, oo. Oo, kahit naman saan, 'di ba, iba-ibang personalities. Kung minsan- Maganda yan. Oo. Ako naman, I believe that, in diversity, there can be unity, di ba? Unity, oo. Pagka diversity, we need to say variety of gifts. Marami. Iba-iba. May maganda dito, may maganda doon. Ayan. O, 'di ba, kaming mga hawak mo, iba-ibang personalities namin, Among. At ako din, yung mga staff ko, ganun din. Iba-iba ang personalities nila. O, sabi mo maganda 'yon. Oo nga, kumisan yung competence nyo o kaya expertise, no? Although may commonalities, no? Like for example, yun nga, you should have a very strong sense of mission. That's one thing. And of course, a strong character, a good character, no? Oo. Dapat given na yun pagka nagsaserve tayo sa Pag Panginoon, di ba? nagserve ka, oo. Pero when it comes to competencies, expertise, yan. Kumisan iba-iba. maganda yung may mga variety of charisms or gifts tayo. Oo. 'Di ba? Because kung pare-pareho lang tayo, Oo. walang Oo parang hindi tayo matututo sa isa't isa. At saka paano tayo magse-serve parang one track pare-pareho lang, oo. direction lang tayo, 'di ba? Mm-mm. Kung halimbawa puro tayo mga awit lahat, no? Oo, puro tayo kumakanta, Kumakanta, wala namang gustong Wala magbasa. Oo. Wala namang gustong limbawa, yun nga, mag-aseret, no? Oo. Mag-collector. Wala namang gustong mag-serve sa altar. Oo nga. Hindi rin maganda yon, di ba? Yun, oo. So, ito nga, siguro I would say that hindi pare-pareho, no? And that's an advantage, no, when we do mission because we have a lot of, gifts to share, charisms, Gifts, no? talent, charisms. Oo, iba-iba. tamang-tama. Kung minsan nga, mas maganda may matigas ang ulo. Oo. Hindi kasi kung minsan, out Kontrabida. of that, matututo ka din Oo nga di ba? Minsan may mga kontrabida dyan. Pero kung minsan kailangan din natin may kontrabida, no? Oo, you still learn from from that Yung mga, negative na. kung minsan Oo. mga nega, yung mga Oo. ganyan, no? Tsaka yun nang kinagaganda yata ng buhay. May thrill. So, ganun din siguro ang May Panginoon. thrill, ano, no? Among, oo. Oo nga. Imagine ko nga tingnan mo siyang- itong mga ito, Oo. Sa kanila, may mainitin ang ulo. Mm. Yung iba naman, ito pintang kaya Kapampangan, mga pali, ada. Ano? Ito may Pedro, mga pali. Oo. I will Meron die naman- for you, yung mga ganyan-ganyan. no? Oh, may tahimik din. May tahimik Among. din, Si di ba? Andrew. Gustong-gusto ko si Andrew. Si Andrew, yan. Oo, no? tahimik at saka humble. Yan. Kasi ito ang kanina senior ko nga sa mga katikista parang ay nilaliken ko kayo kay Andrew. 'Di ba naunang nakilala niya ang Panginoong Hesus. Tapos sinama lang niya yung kapatid niya si Saint Peter kay Jesus. Pero later on mas sumikat sa kanya si Saint Peter. Siya tahimik lang. Sabi Yeah. ko nga sa kanila kanina, pero wala ka man narinig sa kanya na nowhere in the Bible na sinabi niyang, ba Jesus, kung hindi sa akin, hindi mo nakilala ang kapatid kong yan, tapos siyang palagi mong sinasama, siyang sumikat. Wala tayong narinig na ganun sa kanya. Ay, Yeah.
I like him, sabi ko. Tapos parang kayong mga katikista, sabi ko, tahimik lang, pero itong mga batang ito, nilalapit nyo sa Panginoon. Napaka-humble. Yan nga. Gusto So, ko si Saint different Andrew. personalities nga sila, no? Oo. Meron si John naman, yung parang he represents Beloved. the young generation, di ba? Oo. Parang fresh blood, yung mga ganyan, no? Si John, ganyan, di ba? Kumbaga ngayon napaka-disente. May mga ganyan, no? Oo. Tapos, Ibang personality. sa kanina naman, may tahimik, pero nasa loob yung kulo. Lobang kulo. So, si Judas. Oo. Di ba? Ayun nga. Tapos may sa kanila naman, si Macho naman medyo hindi maganda yung background niya. Oo. No? Mayroong medyo madilim na nakaraan. Yung ganyan. Parang drama. May madilim na karaan. Tapos yung isa nga, rebelde pa. No? You could just imagine, no? I don't know ano kaya yung mga criteria ng Panginoon, pinili niya ito. Pinili niya itong That's the mystery of God's call, eh. You'll never know na kung minsan yung hindi mo inaasahan, hindi mo in-expect. It's like St. Paul, tignan mo, no? Ang dami sa mga saints, no? Yung, like St. Augustine, I think, parang hindi sila dapat ang inaasahan, no? Kumbaga sa isang criteria. Pero pinili pa rin sila ng Panginoon, no? Of course, God has a reason to, when choosing people, no? Hindi natin, yun nga yung the mystery. Isang mystery yun, no? Ang importante nga, just like the disciples, no? No matter, how bad is your past, no? Ano ba yung pinanggalingan mo? Wala kang pinag-aralan na mataas. Hindi tinitingnan yun ng parang kung minsan mababa lang yung naging trabaho mo. No? Pero ang importante ay tinawag ka ng Diyos at dapat sumagot tayo. No? Ang pagsagot kasi talaga ang pinaka-importante. No? Ay, oo. And what is again, no, beautiful about the Lord, ito nga, no, it's a shared mission, Sister Son. That's one characteristic of the mission of the Jesus. No, it's a shared mission. Senior niya yung and we all know that He gave also power and authority to all these his disciples, no? Kasi nga tingnan mo so He gave them authority. Ito nga, kasi napaka naman medyo mabibigatin din yung naging mission ng Panginoon, like the unclean spirits, no? How you can cast unclean spirits, di ba? Kung wala kang authority from the Lord, no? Tapos healing of every disease and every infirmity. Napakahirap din yan. Lalong-lalo na hindi ka naman doktor. Tapos mag-heal sila. Tapos mag-heal ka, no? But again, hindi nanggagaling sa disciple o apostle yung kapangyarihan. Nanggagaling sa Panginoon, no? And again, who are we, di ba? Kaya nga, it's both a privilege and a responsibility pag tinawag tayo ng Panginoon. No? Hindi lang maging disiplo kung hindi maging apostle. No? Kasi we represent the Lord and, ito nga, binibigyan tayo ng, kaya nga it's a privilege, we are being entrusted by the Lord with authority. No? Pero ang importante nga ay kailangan gawin din natin yung ating parte, di ba? At isang importante din namong tinawag tayo dahil mahal niya tayo. At nire-respeto niya ang ating freedom. And He believes in us. Yun. No, pinaniniwalaan tayo ng Panginoon, no? He has that trust, no? At dapat huwag nating sirain yun, di ba? So, kung gano'n ang pagtawag niya sa atin namong, tayo din, sasagot tayo, magre-respond tayo with equal love din sa Kanya. Okay, at pagpapatuloy natin yan kasi may mga hinabili ng Panginoon dito sa Kanya mga apostles, no? Ihimayin natin mamayan. And of course, our mga listeners, mga texters natin, yan, yung tawag ng Diyos. Kayo ba'y tinawag ng Diyos? Kayo ba'y nagsisilbi? Kayo ba'y naglilingkod? No? Ano ba yung mga charisms, mga gifts na ibinigay ng Panginoon sa inyo? At ito ba'y ginagamit nyo, no? Sa inyong pagmimisyon. Lalong-lalo na po yung ating mga naka-involved sa simbahan, no? O kailangan, hindi lang sa simbahan kung hindi, no? As a Christian, di ba? Yan,
how are we able, no, to to do our calling as apostles of the Lord. Yan. One who is sent, di ba? Oo. I-text lang po at mamaya Okay, babasahin text po natin ninyo. yan, no? Sige, Mag-break share muna tayo, Sister Son, at Oo. magpatugtog po tayo ng isang religious song, no, para po sa inyong lahat ito. Batang mga tala, tila ba nahulutan? Batang mga dahon, lagi lang kay muntihan. Tila ba may isang tunay na may likha? Nag-aaruga at nag-aalaga. Batang mga ibon, di man lang nagugutom. Laging may awit sa umaga at hapon. Mayroon kayang isang dakilang may likha. Sa akin may gawa at nag-aalaga. Sino ka nga? Diyos ni Jacob at Abraham. Sino ka man? Likha mo ang kalangitan. Dinggin ang awitin mo. Dasalan ang sa puso. Naniniwalang ikaw ang Batang mga ibon, di man lang nagugutom. Laging may awit sa umaga at hapon. Mayroon kayang isang dakilang may likha. Sa akin may gawa at nag-aalaga. Sino ka man? Diyos ni Jacob at Abraham. Sino ka man? Likha mo ang kalangitan. Dinggin ang awitin ko. Dasalan sa puso. Naniniwalang ikaw ang Panginoon. Sino ka man? Diyos ni Jacob at Abraham. Sino ka man? Likha mo ang kalangitan. Dinggin ang awitin ko. Dasalan sa puso. Naniniwalang ikaw ang Panginoon. Naniniwalang ikaw ang Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan, ang ating gospel about the calling of the 12. Yan, bakit 12, Sister Son? Ano ba yung significance ng 12? 12 in the Bible means perfect. Yan, at saka means yung 12 complete. tribes of Israel, Oo, di ba? 12 tribes of Yan Israel. ang mga tribo. Yan sa Oo, Old Testament, no? nire-represent nila, They have oo. to maintain the number 12, di ba? Anyway, ito nga, different personalities, different gifts, Charism. different backgrounds, no? Iba-iba ito, pero pinagsama-sama ng Panginoon. Sama-sama, yan. No? Dahil their common thing that they share, they were called by the Lord, no? Sila. Hindi dahil pogi lahat sila, marunong lahat sila, Oo. no? Hindi po. Dahil yun nga, tinawag sila ng Diyos. Yun lang ang commonalities nila, di ba? Oo nga. At hindi natin alam yung yung dahilan. Pero napakapalad nila. Oh, the mystery of God's call. Although sabi, may mga komentaryo dito na yung mga fishermen, because they have the
yung the skills of a fisherman, no? Yung being patient. Kasi nga, they will become fishers of men. Yan, no? At saka, ano sila, yung Kaya apat sila, no? marunong sila mamingwit. Oo. Diba? May mga ganyan siguro, no? I believe that, of course, they possess certain talents, certain skills that kaya binili sila ng Panginoon. Pero nonetheless, ang importante ay tumugon sila, no? At kahit na magkaiba-iba sila, di ba? May mga texters tayo? Yes, Sisters? Samong, meron na. Okay. Galing ng San Simon, Pampanga, yung San texter Simon? natin. Katikista, of course. Di ba lubog dyan From ngayon? 1435. Oo nga. Baka lubog dyan, no? Oo, baka yung ibang parts ng San Simon. Oo. So anyway, galing doon, isang katikista po ng San Simon. Isang tapat na katikista ito, kilala ko. Sabi niya, good evening, Among and Sister Zon. Pasensya na po, maging busy kayo po kasi kaya ngayon ko pa po may kapag-text. Kami naman po, katikista kaya ni San Simon, masaya kami po kapag tuturo na kami kareng anak mi. Brother Edgar, simbulan po ini. Yan. Brother Edgar, thank you. Yan. Can Talagang text mo at, turo sila'y na kayo. dedicated, no? Ano? Kay pong katikis ni Father Homer yan, Oo. no? Napakasipag na pari yan, no? Si Father Homer. Okay. Hindi kumukupas ang mga katikista din doon. May edad na, may mga bata pa, middle age. Yan. Carry on the mission, kahit Oo. na lubog. Oo. Okay. Isa pa? Yan. From 5189, galing naman dito, of course, ang suki natin, Pampanga Provincial Jail. Sabi Okay, niya, mga inmates natin? Oo, good PM po. Narinig namin minsan sa inyo na kokonti ang nagpapasalamat kay Jesus. Pero po dito sa Pampanga Provincial Jail, araw-araw di kami nagsasawang magpasalamat. At ngayon kay Jesus. At ngayon salamat at nakulong ako. Sabi niya. Ayan. Babihira ang Isa pang ganon. blessing ang Oo. pagkakulong, no? Oo. Bihira yung ganon na mong yung negative I think yung that's nangyari. true. Then That's true. nagpapasalamat siya. Baka kung something good came out, sabi nga, no? May Oo. lumabas na maganda Oo, kaya sa nagpapasalamat pagkakulong, sila. diba? Mm-mm. Siguro, yun nga, it's the way we see kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin. No? Oo. Kung may magandang outcome naman, I think it's a blessing. Blessing in disguise, sabi nga. No? Oo. Although, siyempre, kung minsan nakakalungkot pag may nakulong ka, no? But you see it in a very positive way, di ba? Oo, yun nga ang nangyari sa kanya, sa texter natin. Oo. Maganda po na at least, no, natuto kayong magpasalamat sa Panginoon. No? Kung dati, In spite of- minsan nakakalimutan natin. Oo. Pero ngayon, maganda yung yun nga, yung marunong tayo magpasalamat in good times and in bad. Yun, oo. Diba? Oo, kasi napakagaling niya, even in bad times, nakapagpasalamat Parang siya. yung kanta, and I thank you, Lord, sabi niya, for the trials that come my way. Ay, oo. Nagpapasalamat pa yung mga trials, no? Okay, may isa pa? Okay. From 1613, sabi niya, good evening po. On our end, as true disciple of Christ, we are tasked to find the lost sheep. However, in the process, it is surprising to discover that we are also one of the lost sheep dahil sa lihis nating paniniwala, gawi at gawa. Napapanahon na upang ituwid natin ang ating buhay tungo sa kaharian ng Panginoon. Let us practice every now and then a soul-searching process. Thank you po. Ganda. Lost sheep. Mamaya i-discuss natin yung lost sheep of Israel, no? Oo. Yan ang second portion ng ating ebanghelyo ngayon, no? May nagpapabati lang dito sa Sason, no? From Rod. Yan. Yung isang tagapakinig natin dyan sa Santo Tomas San Vicente, no? Parishioner ko to. Oo, Ang si bait ni Rod, no? Sabi niya, pakigreet po, Happy Waters. Ewan ko bakit Happy Waters. Happy Waters sa mga taga-Waters Philippines. Ano yung kumpanya ito eh? Oh. Lalong-lalo na kay Doktora Babes. Ano ba ito? Mos Cardon. Ma'am Chiki. Ma'am Chiki Go. At kay Josiah, Sir Josiah Go. Yan. Siguro mga kasama niya sa trabaho ito. No? Oo, I am very sure na ano siya, nakikinig si Rod at saka yung kanyang mga kasama sa trabaho, no? Oo. Okay, may isa pa. I think it's a quotation, no? Sige.
Okay, from 0011. Sabi niya, God is the author of life. He is the reason why certain things were allowed to happen. He holds destiny. He knows when. He knows why. He knows you perfectly. Oo. He made you. So when your life is all mixed up and things get heavier, trust Him. He makes all things beautiful and wonderful in His time. Yan. Yan. Minsan nga, hindi Parang natin kanta. alam, di ba? Oo. He knows when and why. Yan. Bakit ako'y napili? Oo. Minsan, Minsan nga hindi nagtataka mo ka, di ba? maintindihan. Oo, among. maraming mga ganyan, no? Nararamdaman natin yun. Oo, tama yan. Who are we? Diba? Oo. Bakit ako pa? Oh, do I deserve this, Lord? Magaganda ba yung ginawa ko? Bakit puro magaganda yung binibigay mo? Oh, nararamdaman Yan. natin Bakit yan. ako pa? Bakit ikaw pa, Sister Son? No? At tayo'y nandito every day. Oo nga. Hindi naman tayo tapos ng mascom. Wala tayong formal Bakit ikaw academic dyan? training, Bakit yung mga ganyan, nakaupo formal ka studies. Dyan, Among, na may microphone sa harap mo. Ano lang yan, Hindi Sister mo Son? maintindihan. Oo. We experience the calling of the Lord. Yun, diba? oo. At tayo'y Sumagot sumagot, tayo. no matter Oo. what. Mm-mm. Tapos dahil sa tawag ng Panginoon, yan. No, nagkaroon tayo ng guts. Oo. Puro guts na lang tayo ngayon. Kung minsan nga, no, yung bang, I think sa ating radio apostolate, ba't talking nandito about ako? being apostle, no? Oo. Of course, 2 years na tayo. Mahigit na palang 2 years, di Oo, ba? Among, sa February, 3 years na to. I have never imagined, no? Siguro, mga 3 years ago, 4 years ago, who would ever imagine, di ba? Kaya nga, I have never imagined na Na nandiyan nandito ka. tayo everyday. Mas lalo naman ako, Among. Nagbabasa ng mga text ng mga tagapakinig natin, ini-explain natin ang salita ng Diyos, Oo. no? Dati-dati, tayo'y nangangapa. Oo, Dati-dati, tayo nagnenervyos. Oo. Ngayon, kumapal na yung, hindi naman yung mukha, no? Kumapal na yung guts natin. Oo. Diba? Pero ako, ang gusto ko, Among, yung may mga simpleng tao na nakikinig sa atin. Kung minsan, yung mga sa jeep, habang nagde-drive yung mga driver, nakabukas ang radio nila. So, pati yung mga pasahero nakakapakinig. At pupunta ka naman sa palengke habang nagbabantay sila ng tindahan nila. Ayan, nakikinig. Kung minsan, magte-text pa sila. Yun ang nakakatuwa at nakaka-enjoy. And of course, we thank God for that privilege. And they find time, no? In the midst of their work, nagtamaneho, sabi nga nagtitinda, they find time in listening to the Word of God, no? Oo. No matter how unworthy we are, yan, no? Oo, Tayo totoo yung mga yun. instrumento lang, eh. Mm-mm. Kamukha ng mga apostles na to, no? Mm-mm. Bakit ako'y pinili ng Diyos at bakit ako Oo, palagay ko pinabili dito, ganyan no? din ang naramdaman nila Yan, noon. no? Lahat tayo minsan nakakapagtaka. Oo. Pero importante, sabi ko nga, ay tumugon tayo. Oo. No? Sagutin natin yung tawag ng Panginoon, di ba? Palagay ko, Among, si St. Matthew tsaka si Judas, parang hiyang-hiya, Ay, tax collector ako. Ba't ako pinili ng Diyos? Di ba? Yan, Palagay ko, no? naramdaman nila yun, Pero I believe, I believe kahit na sino ka pa man, Mm-mm. yun nga, ano man yung trabaho mo, ano man yung pinanggalingan mo, Oo. God always, He sees parang yung potential sa atin. Ayun, oo. Yung may kakayanan ka, yung bang may, ano ba yung potential? Oo. Nakita ng Panginoon, pero yung iba hindi nakikita sa'yo. Yun. Oo. Kaya diba? kung minsan nagtataka sila, bakit siyang nandun? Ba't siyang nandun sa posisyon na yon? Kasi hindi nakikita ng iba. Pero ang Panginoon nakikita niya. Yun. Ayan. Yan. Siya lang Bakit ang ka nakakaalam. nandito, Kisonya? May Ikaw, nakikita Father ang Joseph Panginoon. Mary, bakit nandito ka? Oo, Di ba? na hindi nakikita ng iba. Yan, Ayan, oo. nakikita na ni Jesus. Ayan. Ganyan po ang talagang Pagpili niya. pagpili ng ating Panginoon, no? So ipagpatuloy natin si Sir Son, no? Okay, Napakaganda yung nitong the second part of the gospel reading, no? At ito nga sinabi kanina nung texter natin yung the lost sheep. Yan, no? Ito mga
Di ba maano yan? Yung kanta yun, yung Tupang Ligaw. Oo, meron ngang kantang ganon. Oo, Oo, yung- Tupang Ligaw. Tupang Ligaw, no? Yung mga, kuminsan mga drug addict, Tupang Ligaw. Di ba? Okay. Ito ang habilin niya, Yan, Sister may Son. habilin He siya charged sa them, 12. sabi ng ating ebanghelyo, no? Verse 5, no? To 7 na ito. 7, Okay. oo. Sabi niya, go nowhere among the Gentiles, no? May Tagalog ka ba dyan? Sige, Parang, basahin mo. Parang pagan territory ba, ganon? Oo. Huwag kayong, Oo, no? oo. Bakit usually explain natin ito? Bakit parang ganito yung habili ng Panginoon sa 12, di ba? Sinent out niya, so isinugo niya, pero mayroong siyang parang babala, no? Parang may caution, Oo. may prohibition, Oo. bawal. Sabi. Yun nga. Sa Tagalog, ito yung Tagalog Bible. Sige nga. Sabi niya, huwag kayong pupunta Naku, sa yan. lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Okay. Explain natin ito, Sister Son. Ayan, oo. Bakit ayaw niyang pumunta sila sa teritoryo ng pagan territories, no? At saka sa Samaritan town. See, You diba? could just imagine, ito yung mga bago, no? Oo. Mga bagong apostoles ito. Kumbaga sa mga bagong mga pare, wag muna kayo magpupunta dyan sa mga, halimbawa, iglesia na Kristo. Oo. Mga born again. Oo, wag muna kayong Wag muna kayong pumunta. medyo pumunta dyan sa mga teritoryo ng mga hindi natin kabaro, no, sa reliyon. Although kapatid natin, pero iba yung pananampalataya, no? Because the Gentiles and the Samaritans, well, alam natin yung mga Samaritans, no? They do not see eye to eye with the Jews, diba? Jews, Oo. yung Dahil mga sa Hudyo. cultural, religious differences nila, no? Yung nahaluan ng dugo and everything, no? Malaking ano yan, usapin itong mga Samaritano. Noong Di ba? panahon. Si Jesus, no? Oo. When he entered the Samaritan territory. The Samaritan woman, alam natin yung story yan, ha? Oo. Bawal na bawal sa kanila. Itong mga Samaritano. Itong mga Samaritano naman, you don't know, sabi nga, yung mga wino-worship ninyo, no? Mga ano sila, yung patotsahan, yung bang tapunan ng mga, nagtatapon-tapon sila ng mga accusations, no? Mga Samaritano dyan. Ayaw Just lumapit. like Christians and Muslims, di ba? Anyway, ito nga, wag muna, no? Wag muna. Ibig sabihin, there will come a time that they will go to the Gentiles and the Samaritan towns, no? territory, Pero wag muna ngayon. Kasi nga medyo bago-bago pa sila, no? Pangalawa, may gusto pa kasing unahin ng Panginoon. Sino ito? Sige, Ayan. pagpatuloy mo, Sister Son. Oo, kung baga sa unahin muna, ano bang ibig sabihin nun? Go instead to the Yan. lost sheep of the people of Israel. Ito Yan. talaga. Lost sheep. So, first things first. Oo. Parang si, Stephen Covey. No? Oo nga. First things first. Oo. Ano ba yung uunahin mo? Yan. Yung mga ligaw na tupa ng Israel o kaya yung mga Samaritano at Hentil? Pinapauna nga niya yung mga ligaw na tupa. Ng Israel. Ng Israel. Yan, no? Ito muna ng ating bakuran. Ayun, Yan, kasi yan. nga Sige, explain mo nga yan, Sister Son. kasi nga ang napiling ano ba yun? Parang community ang Israel. Oo nga. So, doon muna yung mga ligaw doon sa Israel ang siguro evangelize muna, gawing mabuti, yun muna. So, hindi naman, sabi mo nga kanina, hindi naman nangangahulugang hindi na sila pupunta sa Gentile, sa Samaritano. Siguro later on. Okay. At ikaw ba, kung minsan nakakaranas ka rin ng sarili mong bakuran, Sister Son, ha? Oo, yun, oo. May mga ligaw na tupa ba dyan? Ay, kahit saan na mo. Oo nga, di ba? Diba sa pamilya, kung minsan may sabihin tayo, bakit kaiba ka? Kaiba ka sa mga kapatid mo. So, yun muna ang, unahin mo. Ayan, yung... Ayun nga, black sheep kung minsan ang tawag. Although, ang pangit ng pakinggan. Di ba may kasabihan na, kasi yun, charity, begins at home. yan, mag-umpisa sa, di ba, sa bahay, no? Oo. At kung minsan, right in your own backyard,
no, in your own family or in your own particular neighborhood. Kaya ang ganda nga nung ang ganda nga nung mga BEC, di ba? Oo. Yung BEC, yung mga basic ecclesial community, yung mga neighborhood, no? Yung BFAS, yan. Parang ganyan, di ba? Yung sa office mo muna, yung mga kasama mo muna, yung mga kayong magkakaibigan, magkakatrabaho, bago kayo lumangoyo, doon sa workplace ninyo. Just like sa mga BFAS, di ba? Diyan sa Holy Angel, no? Yung sa Holy Rosary, no? Di ba? Nagbe-BFAS Yan, yung mga kasama mo. once a week. Oo, di ba? Diyan mo umpisahan. Sabi nga, no? Hindi naman kailangan agad-agad nung mag-mission tayo sa ibang lugar. Although we send missionaries, ha? Huwag nating isipin na masama yung nagmi-mission yung ating mga Filipino priests, mga religious congregations natin, di ba? Like, sa ibang bansa. for example, the Missionary Society of the Philippines, no? May mga ganyan, mga SBD. Napupunta sa ibang mga Asian countries o kaya mga mission territories, di ba? Wala namang masama doon. Except, of course, yan, unahin mo muna dito. No? Right at in your own backyard, di ba? At kung minsan, si Sister Son, alam mo, napakahirap niyan. Oo, totoo yun. Kaya nga I think this is very much connected sa Gospel last Sunday, di ba? No prophet is accepted in his own place. Native place, sabi ng Panginoon. No? In his own kinsman or kaya yung in his own house. Ganyan yan kasi usually yung sasabihin, sino ba yung nag-evangelize sa akin? Si ano lang yan si ganito lang yan. Kaya ganun ang iniisip natin. At kung minsan, yung mga sarili mo, mga kamag-anak, sarili mong kababayan, no? Dahil nga familiarity breeds contempt. Napakahirap na, di ba? Ipangaral mo yung mabuting balita sa kanila. No? Or kung minsan naman, hindi naintindihan yung trabaho mo. Yan. Pero kailangan, sabi nga ng ating Panginoon, sino ba yung una-una mong akayin? No? Hindi ba yung mga ito nga, lost sheep? The lost sheep of Israel. Kumbaga sa mabuting pastol yan, Sister Son, yung mga sarili mo munang tupa. No? Ang aatupagin mo, hindi yung mga ibang tupa. Yung nakatingin ka na sa malayo. Anong malayo? Nakatingin ka na kagad sa malayo meron nasa tabi mo lang. Yan, yung mga tabi-tabi mo lang, di ba? Yung malapit sa iyo. Kung sino yung araw-araw na nakikita mo, sino yung araw-araw na nakakasama mo, nakakahalubilo mo, baka yan, lost sheep. Kailangan ng guidance mo. Yan. Baka naghihintay lang, no? Kung minsan ganyan tayo, no? Sabi ko nga last Sunday sa aking homily, we take things or we take people for granted kasi naging ordinaryo na sila. Yung bang, kasi ordinaryo na, nakikita mo yung asawa mo. Kasama mo araw-araw, oras-oras. So, parang hindi mo na hinahanap-hanap dahil nandyan lang. Pero pag nawala ang tao, di ba? Doon ka talaga. Doon mo siya talaga. Bakit ganon, no? Pag nawala ang isang tao na napakalapit sa iyo, ordinaryo lang, kung minsan hindi mo pinapansin, hindi mo pinapasalamatan, you don't affirm that person, no? Kung minsan nga, yan, no? Kulang sa pansin. Hindi mo pinapansin, no? Binabaliwala mo. And then nawala siya. Nawala siya. Pagka wala siya, doon mo hinahanap. Doon mo mamimiss. Sinabi mo pa, Sister Son. Diba? Bakit araw-araw nandyan lang siya, tapos ngayong umalis lang siya sandali. Diba? Parang mapaglaro. Mapaglaro, no? Kaya nga yung lost sheep, huwag mong hanapin sa labas. Baka nasa loob ng yung bakuran. At ito nga ang sabi ng Panginoon na I think it makes sense, no? There is wisdom in the words of the Lord today sa kanyang mga apostles, no? Unahin mo muna itong mga lost sheep of Israel. Huwag muna kayong pumunta sa mga hentil, mga Samaritano, no? Para bang kung nag-aaral ka medyo elementary kayo muna sa mission, no? Tapos mag-high school din kayo. Tapos magka-college din kayo. Yan. Pag PhD na kayo,
Diyan kayo pumunta sa mga hentil na yan, no? Oo. Kasi talagang Kasi bago-bago silang Oo. pinili ng Panginoon Ba, eh. you could just imagine, I mean to Bago-bago. say, no? Mm-mm. Halimbawa, bago ka palang nag-graduate sa Cursilio, kaya sa Oo. Charismatic. Oo. Tapos no? Magkakaroon ka ng apologetic na mga Oo. discussion sa mga, Oo. di ba? Mm-mm. Sa mga hardliner na Iglesia ni Cristo. Kukunti pa lang yung napag-aralan mo sa loob ng... Huwag muna. Easy ka lang, di ba? Oo. Sa sarili mo munang bakuran, no? Oo. Siguro kailangan muna nating doon natin umpisahan ng misyon, no? Hindi po sa labas, no? Kaya nga, hindi ba yung ad intra, Mm-mm. Add extra. yun, Yan. unahin mo muna yung sa loob, no? Mm-mm. Pero lalabas din tayo. Hindi po sinabi ng Panginoon na wag Oo. kayong, no, forever and ever, permanently, ay wag kayong pupunta dyan sa mga hentil. Mm-mm. In fact, we all know that later on, the Lord will visit the Samaritan towns, no? Mm-mm. Pero that will be later on, no? Oo. And in fact, there is an apostle, Saint Paul, Mm-mm. no, yan. The apostle to the Gentiles, no? Yun, oo. At pero ginisa muna si Saint Paul, no? Yan, conversion experience niya, no? Okay, may mga texters pa rin tayo. Texters pa rin from 1078. Sabi niya, when God puts a tear in your eye, it's because He wants to put a rainbow in your heart. Wow, ang ganda. Okay. Maya Pagat Panapon po. Thank you po. San Yan. Fernando Kalulot. Yan. Kalulot. EJ po at your service. Thank you, Jay. EJ ng Kalulot. Thank you po sa anyong text message. Napakaganda nun, ha? Oo nga. Okay? And then, may isa pa, nagpapag-greet from 9366. Pag-greet po sa mga tao sa house, Tatay Ray, Nanay Bel, kapatid ko, July, pati mga anak ko, May and Nigel. Pa-play po ng, Vanilla Twilight. Baka para sa DJ. susunod na DJ ito. Yan. Okay. Di ba ice cream From yan? Nanay Vanilla. Rupa Sala. So, Vanilla. para sa DJ natin to. Okay. Yan. Kalimang Dalan, Parian, Mexico. Parian, Pampanga. Mexico. Okay. Okay. So Oras let na us ba? Bilis. let us conclude, no? Medyo oras na tayo. Our episode today with a very short, no, but very meaningful prayer, no? Lord Jesus, you have chosen me to be your disciple. Take and use what I can offer, however meager it may seem, for the greater glory of your name. Amen. Oh, Yan, kahit nako konti, meager. Oo nga, meager. But take, no, and we are offering everything to the Lord, no? Oo. Ganyan talaga yung pag nagmi-mission ka, di ba? Kahit na marami ka mga pagkukulang at kulang pa sa talas ng isip, no? Oo. Pero i-offer natin kung ano yung nasa sa atin, di ba? Okay. Okay, News, greetings, paalam, and you have some announcements, Sister Son? Announcements, yung meeting kagabi, of course, although medyo malayo pa, ang September 8 sa picnic ground ng Clark, yan. And then, of course, yung First Marian Congress sa August 15. Later on po, i-announce namin kung ano yung mga doon, mahabang kailangan pa. Anyway, maaga pa. Kaya, pero yun po ang na-meeting namin kagabi. Mhm. At yung pagdasal natin yung ating mga obispo, no? Oo. Kasi lahat sila ay they're sila? preparing for the plenary council, no? Mga permanent council nila. They're having their meeting, no? Especially this coming weekend. Oo. So pagdasal po natin lahat ng mga obispo, no? The Catholic Bishops Conference Sama-sama of sila. the Philippines. Okay, paalam na ako. Yan, sige. Okay. Okay, maraming salamat po. Thank you very much po ulit sa mga texters, sa inyong mga nakikinig na dumadami po, no? And we appreciate po yung pag-text ninyo at pagpakikinig. Okay, ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po. Bye-bye, good night, at ingat po kayo palagi, lalo na ngayong tag-ulan. Okay, at lahat po tayo ay tinatawag ng Panginoon. Sagutin po natin ang tawag ng kanyang misyon, no? Lahat tayo ay
may pwedeng ibahagi, no? No matter how small, how meager, no, how little we have, no? Ang importante po ay tayo'y sumagot, no? At naway umpisahan natin sa ating sariling bakuran, no? God will give us the authority. He will give us whatever necessary graces we need, no? Ang importante po, umpisahan natin sa ating pamilya, sa ating bakuran, ang mabuting balita, lalong-lalo na po yung mga naliligaw ng landas, no? Ito po yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Naway bigyan natin ng pagpapahalaga ang pagpaproklama po natin ng mabuting balita sa kanilang lahat. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabato sa inyo ng good evening, magandang gabi, ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.